So, yun po guys, yan magandang araw po ulit sa lahat. So, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. This time po is pag-uusapan po natin itong sinasabi po ni Chris na ng mga fake accounts nga po. Ito po ay live po niya nung nakaraan. Nasabi po niya na sa mga gusto nga pong mag-message daw po sa kanya. Syempre, marami kasi mga gustong magpaabot ng pagmamahal or tulong kay Chris na din. Ang iba din po is maraming mga kumbaga may mga kailangan na importante kay Chris na. Sabi ni Krista na kung gusto po nila na mag-message sa kanya, so wag na lamang daw pong mag-message doon sa Lexi Mahusay po niya na Facebook account kasi baka ibang account daw po yung ma-chat po nila kasi marami daw pong gumagawa ng fake account daw po na Lexi Mahusay. Kasi nung nawala nga po yung old account ni Chris na yung na-hack po yata or na-block or something, na-disable, ay yun nga po, gumawa siya ng bagong Facebook account pero hindi na po Chris na Mahusay po yung gamit po niya kundi yung Lexi Mahusay. So, dati is konti lamang po yung nakakaalam nun, pero ngayon is napakarami na pong nakakaalam. Kaso nga lang ang problema dito dahil nga po maraming nakakaalam, ay marami din pong gumawa ng fake account nga po ng Lexi Mahusay, which is po siya, delikado po siya kasi syempre halimbawa may isang sponsor na gusto magpaabot ng tulong kay Krista or pagmamahal kay Krista, tapos doon siya makapag-chat sa fake account na Lexi Mahusay. So, di ba? Delikado siya na baka mapunta po sa scammer yung tulong at masasayang na lamang po, di ba? Kaya gusto ni Chris na kung mag-message daw po sa kanya, is doon na lamang daw po mag-message sa kanyang bagong Facebook page, yung Chris na Mahusay V2, yung I believe meron na pong 41k na followers po ngayon. And mas maigi or mas mainam po na i-video call muna si Chris na bago magpadala ng kung ano man pong gustong ipadala kay Chris na nang sa ganun is makasigurado nga po na hindi scammer po yung mapadalhan kasi marami kasing ginagawa yung mga scammers po ngayon. For example, Krista Mahusay V2, so screenshot po nila yung nakalagay po na followers doon ni Krista tapos ilalagay po nila doon ito sa kanilang sa kanilang Facebook. So parang lalabas na po na ganun po kadami ang kanilang followers pero ang totoo hindi naman kasi nga po screenshot lang pala iyon. So yun po yung ginagawa ng iba. Kaya yun, mag-iingat din po. Kaya mas mainam talaga kung gusto magpadala ng tulong kay Chris na is i-video call po talaga siya or sila MJ, i-video call niyo sila para sigurado talaga na yung pera niyo po o yung gusto niyo pong ipaabot sa kanila is mapupunta po talaga sa kanila at hindi mapupunta sa mga scammers at masasayang lamang po. And talagang uso po kasi ito ngayon kapag sumisikat ng isang tao, talagang ang dami pong lumalabas ng mga fake accounts, especially yung mga artista, di ba? Pansin po natin, merong isang buong kumbaga merong isang original na account na merong napakaraming followers, tapos pag search mo siya, ang daming pangalan, ang daming katulad na account. So yun po yung ginagawa ng mga scammers ba para makapang-scam po ng mga tao kasi iisipin ng mga tao na ito siguro itong iniidolo ko pero hindi naman pala. Kaya ugaliin nating po talaga maging mapagmatsyag or mapanuri po bago po tayo magbigay ng tulong or pagmamahal po sa mga gusto po nating suportahan, especially for Krishna. Inuulit ko nga po, isuriin po muna natin ng maayos na tama po yung account na na-chat po natin at hindi po yung mga fake accounts. So itong nasa picture po is mga mga sample lamang po ito ng fake accounts guys. Hindi po ito yung actual na mga fake accounts talaga ng Lexi Mahusay. So mga samples lamang po para awareness na lang din po sa lahat na mag-ingat po kapag magpaabot ng tulong kay Krista or kapag mag-chat kay Krista ng mga importante. So mag-ingat po always. And intindihin din po natin kapag mag-chat po tayo or kayo sa Krista Mahusay V2 na account ni Krista or maging sa kanyang original po talaga na Lexi Mahusay, yung mga nakakonect na po doon, ay intindihin po natin na hindi po siya makapag-reply kaagad or hindi kayo ma-replyan, masin lang, something like that. Kasi nga po sobrang dami din po ng mga nag-chat sa kanya, so mahirap din po na-replyan po yung lahat. At sana maintindihan din po natin yun at huwag po tayong magtampo po sa kanya, di ba? And yan, ipag-pray po natin na sana tumigil na po itong mga scammers po na ito. Siguro itong mga scammers na ito, sila din po yung mga basher ni Krista na naiinggit po sa kanya para siguro siraan nila si Krista, gumagawa sila ng fake account or kung may magpapaabot ng tulong kay Krista para mapunta sa kanila. So ganun po yung ginagawa po nila. So ipag-pray po natin yung mga taong ganoon na mga mapanglamang, mga tao na mga matatawag po natin na mga magnanakaw. Yung mga yung ginagamit po si Krista para magkapera po sila sa maling paraan. So ipag-pray po natin na tumigil na po sila at sana may masmasan sila at
ayan, may karma sa kanila. Alam po natin na dito sa mundo merong karma po tayong tinatawag. Kapag maganda yung ginagawa po natin, syempre may good karma po tayo. Pero kapag masama naman yung ginagawa natin, syempre may bad karma. So, yun, wag nyo antayin na dumating po yung bad karma sa inyo, kaya tumigil na po kayo. So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. Although yung mga comments po dito is hindi siya all about sa fake account, at basahin na lamang po natin bilang pagsuporta po kay Chris na. From Miguela Mendez, ayan, hello day Chris, na malapit na ang birthday mo, ang farmhouse mo malapit na mag-blessing kaday sa bahay mo. Salamat ka ni Papa God, huwag mong kalimutan ang mag-pray palagi, amping ka, God bless. Oo naman po, nakaplan na po yun na may blessing, i-bless po talaga yung bahay po niya. Importante po yun para maging nga po, kumbaga guidance pa, may guidance si God sa sa bahay. At pasalamat din po kay God dahil nga po na dumating po sa buhay ni Chris na ang ganitong pagkakataon nga po. Seria di Unio, ayan, wag kasi nakalagay dito. Huwag pa apekto sa basher, huwag mo pagtuunan ng pansin yan, ituloy mo lang kung ano gold mo sa buhay. Goal sa buhay. Ikaw ang talo kung suko ka, hindi panahon para bumitiw. Patuloy ka lang hanggat may nagsuporta sa iyo. God bless. Ako replay lang napanood ko live mo kasi busy lagi, pero nakasupport lagi ako sa vlog mo. Kasi sa financial wala ako natulong sa kaya nood talaga. Matulong ko, madami ang nagmaster. And pasensya na po kayo. Intindihin na lamang po natin yung comment ni ma'am kasi alam naman po natin ngayon, di ba, marami pong mga hindi tech savvy or hindi masyadong sa technology ba, like sa pagka-chat. So medyo malabo na yung mata or something like nahihirapan na mag-chat. So intindihin din po natin sila, yung mga ganitong mga comments din po. Pero naiintindihan ko naman, ang sinasabi ni ma'am dito is huwag pa-apekto sa mga basher kasi kumbaga patuloy lamang si Chris na sa goal po niya, kung ano naman po ang goal po niya. At lagi nandito lamang daw po tayo, especially si Ma'am Seria Di Unio na susuporta nga po kay Chris na kasi wala man siyang financial na maitutulong, pero yung support po, yung panonood at hindi pag-skip ng ads is yun po yung maitutulong daw po niya. Marie Chris Moliera, ayan, hayaan mo yan basher na yan, at least ikaw kumakayod siya, baka walang trabaho kaya bantay lang sa mga post or vlog mo. Ingat lagi Chris na wawa naman ang baboy mo, bakit hindi nabantayan? Yun nga po yung baboy niya, napakasayang, namatay, hindi na umabot sa birthday ni Chris na. Pero thanks God pa din kasi napakinabangan naman po din, hindi naman nasayang yung baboy. Nakain naman nila, na kapag padala daw po siya ng karne doon sa kanyang mga magulang. So kahit paano is kumbaga napakinabangan at nakatulong na rin po ito sa kanila. Pero sayang din naman kasi hindi umabot sa kanyang birthday. Pero alam ko may plano si God kung bakit nangyari iyon. At abangan po natin yung kung ano man po ang mangyayari po sa ika-26 na ika-22nd na birthday po ni Chris na. Leon Vizcayano, ano man mangyari, tuloy lang, Neng. Nasa tamang daan ka, God knows best, ingat palagi, be humble always. Opo, God knows best po talaga. Kaya lagi lamang magtiwala si Chris sa taas, laging tumawag sa taas kasi hindi po siya pababayaan, at alam po ni God yung ginagawa po niya. Lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ni Chris na isa itong trials para sa kanya, para mas lalong magiging matatag po siya sa bawat hamon po ng buhay sa kanya. Ayesha Latina, good morning day Chris na, kumusta na mong tanan? Di ayaw na lang napansin na ang mga basher, kaya ma-stress ka lang. Masaya yan Silva pag ma-stress at magkasakit, kaya wag kang magpapa-apekto sa kabila. God bless you. O nga po, masaya po yan sila kapag na-stress si Chris na, kaya yun, iyan na lamang po. Ipagdasal na lamang po natin ang mga bashers at tumigil po sila, at mas isipin na lamang lagi ni Chris na yung mga nagpapasaya po sa kanya, yung mga taong nagmamahal sa kanya, yung mga pamilya po niya, yung pagmamahal ni God sa kanya. Yun na lamang po ang isipin po niya para hindi na po siya ma-stress sa mga bashers po na ito. Camille Perez, huwag mo nang pansinin, basahin mo na lang ang mga comment para matuwa ang mga bashers mo. Huwag mo nang sagutin na hinahiblad ka lang ng basher na yan. Ako po, baby Chris na, ginagalit ka lang yan. Huwag ka na magalit o huwag ka na magsalita ng bad words kasi dalaga ka, diba? Hayaan mo na. Yan ang mahalaga, masaya ka at viewers. Yun po yung mahalaga, yung masaya po tayong mga viewers, masaya din po si Chris na. Kaya yung mga bashers, hayaan na lamang. Kasi din sa live na yan is hinanap po yata niya yung basher kasi may nag-comment po yata na negative. At laging may pumapasok kasi na basher sa mga live po niya. So siguro, mas maganda kung kumuha siya ng, kumbaga, moderator every live po niya. Yung sinasabi nilang jacket, so every live niya dapat mayroong moderator
yung parang naka-blue po ang name po, yun sila po yung mga moderator. So ang trabaho po ng moderator para i-moderate po yung comments. So kapag may nabasa ang moderator na negative comment like pambabash, is dapat i-delete po agad yun. Pero parang wala po yata moderator si Chris na, di ako sigurado. Pero hoping magkaroon po para at least hindi na po niya mabasa pa yung negative na comment po na iyon. At sa mga viewers naman, huwag niyo lang sabihin na, uy Chris na may nang-bash, may nakapasok na aso or something, para hindi na po ma-confuse pa si Chris na at hanapin po yung basher po na iyon. So hayaan na lamang yun sila. Ang importante is yung mabasa lamang ni Chris na yung kumbaga positive at mga nagmamahal po sa kanya. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.